Nakaupo sa kanyang silid at tumingin sa kanyang espada, iniisip na mayroong 9 na antas ng mga manggagawa. Ang una at ikatlong antas ay mga baguhan na artisan at ang ika-4 at ika-6 ay mga intermediate artisan. Ang ika-7 at ika-9 na antas ay mga advanced na artisan. Sa kanyang huling buhay, isang tao lamang ang naging master craftsman at isang kuta. Ang kanyang huwad ay hindi maaalis na kahit na ang iba pang mga supernatural na nilalang sa parehong antas ay walang kapangyarihan laban dito. Ginagawa siyang isang espesyal na pinuno ng buong super base. At anong base ang hindi gustong maging base ng kuta? Pagkatapos ay iniisip niya na sa buhay na ito maaari siyang magdagdag ng mga espesyal na katangian sa isang sandata. Ang isang unang antas na artist ay dapat umasa sa mga bihirang materyales. Kahit na ang mga pinakakaraniwang materyales ng artisan sa ikalawang antas ay maaaring may mga espesyal na katangian, at kung idinagdag ang mga bihirang materyales, maaari pa nga silang magkaroon ng mataas na antas ng mga elemental na katangian. Pagkatapos nito, ginawa niyang pinakamalakas na sandata ang kanyang espada gamit ang pagbabago ng kanyang mga craftsman. Iniisip yang fan na ang gemstone na ito ay isang bihirang, mutated second-grade stone. Sa lahat ng pile ngayon, pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang mahika na gawing isang malakas na sandata ang kanyang espada, iniisip na kung magtatagumpay ang pagsasanib na ito, ang kanyang mahabang talem ay makakalagpas sa ikalawang antas at magkakaroon ng mga bagong katangian, pagkatapos ay kumpleto na ang pagbabago at ang kanyang espada ay babalik sa kanyang sariling kamay. Ngunit pagkatapos ng pagbabagong anyo, ang mga ari-arian ng swords ay nananatiling pareho hawak ni Fan ang kanyang espada na nakakagulat na iniisip. Bakit walang espesyal na katangian ang espadang ito? Nasira ba? Hindi. Hindi tama. Pagkatapos ay galit niyang hinampes ang kanyang espada at lumabas ang apoy mula rito. Nakikita niya ito at ngumiti siya, iniisip na isa ito sa 1,000,000 na namutate para sa sandata sa kanyang nakaraang buhay. Ang isang sandata na tulad nito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong puting kristal. Sa kabilang panig ay ang pangkalahatang silid ni Leopards. Nakaupo ang general sa sopa at ang mga nagawang sandata ay nakalatag doon sa harap ng mesa sa kanila. Pati yung guard niya nakatayo doon sa gilid. Nakaupo doon ang general na nakatingin sa baril, sinasabing medyo maganda ang kalidad ng sandata ngayon, ngunit hindi magtatagal ay maubusan na sila ng maiinit na armas at lahat sila ay magkakaroon ng talem para maglaslas ng mga zombie. Nang marinig ito, galit na tumingin ang guard sa general, tinanong si Mr. Bennett Leopards kung gusto nilang bigyan siya ng Tube of Evolution kapag napik niya ng 100, dahil iyon ay 100 puting kristal na nagkakahalaga ng pangkalahatang mga tugon. Paano kaya iyon? Ang huling ito ay para sa kanya kapag siya ay bumuo ng 99 sa kanila. Sasabihin niya na ang mga armas ay hindi kwalipikado. Gayunpaman, makalipas ang 7 araw, nagpopke si Fan ng maraming armas para sa kanila. Gumagawa ng mga baril at kagamitan habang gumagawa ng soft armor suit. Sa tingin niya, 100 lang ang huling batch at sapat na ang mga materyales doon para makagawa siya ng isang set ng soft armor. Gayunpaman, gumawa siya ng isang gold milk soft armor set. At pagkatapos, ito ay inilagay niya ito sa kanyang singsing, sa pag-aakalang dumating na ang oras para palitan ang singsing isang beses sa isang linggo. Iniisip niya ang huling pagkakataon na naswipe niya ang kanyang craftsman professional card para sa mas mataas na item na mas mababang presyo at iniisip kung ano ang kaya niyang iangat. Sa pagkakataong ito, pagkatapos nito pumunta siya sa dibisyon ng trader, nakikita siya doon. Natakot ang gwardya at pagkatapos ay sumaludo sa kanya, sinabing third in command sir. Sinabi ng gwardya na para sa third command guard ay pangkaraniwang 3,000 ang gray crystal ang magagamit. Habang binibigay ni Fan sa kanya ang bag ng gray crystals ay bahagya siyang yumuko bago ito tinanggap. Iniisip ni Fab na maganda ang pangalan ng 3 amo na ito, ngunit hindi nila siya bibigyan ng anumang mga benepisyo. Kaya aalis siya bukas kapag nakuha niya ang ahente ng ebolusyon. Pagkatapos nito, pumasok siya sa trading room at nakatayo malapit sa traders. Si Fan na nagsasabing buksan ang trade at pagkatapos ay sinimulan niya ang pangangalakal sa tulong ng kanyang rings, naghanap siya ng pinakamahusay na armas na nagsasabing, "G, huwag mo siyang pababayaan." Pagkatapos ang singsing ay nagsimulang lumiwanag at nagsimula siyang maghanap para sa pinakamahusay na sandata, gayunpaman. Ang Sage Career Card ay makikita sa kanyang harapan. Pinili niya ang card na ito sa pag-aakalang ito ang Career Card Sage, na napakabihirang sa huling henerasyon.
Isang 8th grade sage, halos may kakayahang mabuhay at mamatay ang pinakahinahangad na propesyon sa super base. Pagkatapos makumpleto ang pangangalakal, bumalik siya sa silid. Nauna siyang lumabas sa trading division, iniisip na kailangan nilang kumbinsihin siya na sumama sa kanila. Ang Sage Career Card ay perpekto para sa kanya. Iyon ay kung paano ang lakas ng koponan ay nagpapataas ng kanyang leeg at naghihintay para sa kanya. Pagkalabas niya, si Homie na akatayo doon at nakikita siya doon, nagulat siya, saka tumingin sa kanya. Sinabi niya na si Yang Fan ay mukhang masungit. Nanatili naman ang mga kasama Mi Fan. Lahat sila ay abala sa pag-iimpake ng kanilang mga kailangan. Kumatok ang pinto at tumakbo si King Zhu patungo sa pinto, tuwang-tuwa, sinabing bumalik na ang kanyang kapatid. Nakita niya ito at ang doktor na si Maya Chun ay nakaupo sa sopa, nagtanong kung bakit siya bumalik nang ganon. Binuksan ni King Zhu ang pinto, at nakatayo doon ang mga bantay ni General Leopards. Nakita niyang nagulat sila, at pagkatapos ay nagtanong kung sino sila at kung nasaan ang kanyang kapatid. Galit silang tumingin sa kanya. Sagot ng isa sa mga gwardya kasama ni Mu Wise na may mga katangian ng Earth. Kailangan niyang makita ang kanyang kapatid. Hanggang noon, siya ang kanyang pandinig. Natakot ang Haring Zunaito at tumakbo pabalik sa silid. Nagtakbuhan din ang mga guard papunta sa kanya. Ang gwardya na may puting kamiseta na kasama ni Mu Wise, sa likod na galit na tumingin sa kanila, sinasabing gawin mo ito at atali sila. Isa-isa niyang sisirain ang mga ito. Humakbang ang gwardya patungo sa kanila at sumagot ng oo, ang second commander. Pagkapasok nila sa kwarto, nakatayo si Yan sa harap ni King Zhu at ni Muyi para protektahan sila at nakita niya ang isang ito. Ngumiti at umaabuso ang security guard. Yan ba sinasabi mo? Ayan na naman sila at ipaghihiganti niya ang kanyang kapatid na si Han Chang. Itinutok Yan ang kanyang baril sa guard na nagsasabing huwag kang gagalaw. Kung sino ang gumalaw, puputulan niya ang kanyang ulo. Si Yang Fan ay ang pangatlong master. Sila ay kanyang mga tao. Kung hinawakan nila ang mga ito, hindi niya sila patatawarin. Samantala, inilabas ng security guard ang kanyang baril at itinutok ito kay Yan. Tumetawa na mayroon siyang baril at natatakot din sila sa kanya. Ang gwardya na may puting sando na nakaturo ang daliri sa ulo, ngumisi, inaabuso si Yan. Sinasabi mo na hindi niya kayang basagin ang natusok niyang balat sa piraso ng sheet na yon? Mangyaring huwag mahiya. Samantala, pinaputukan siya ng bala at sumagot. Hindi sigurado kung sino ang nalulungkot na makita ito. Nakatayo roon ang ibang mga gwardya at nagulat. Tumagos ang bala sa braso ng gwardya at galit itong sumigaw. Marami siyang nerbiyos. Pagkatapos ay nagdikit ang ngipin niya at sumigaw. Ito ay isang ikalawang baitang. Itong si Yang Fan ay nagtatago ng mataas na uri ng armas. Pagkatapos nito humakbang ang gwardya patungo kay Yan. Sinimulan siyang barilin muli, ngunit tinamaan siya ng gwardya at nalaglag ang kanyang baril. Sinabing ito ay masyadong mabagal at siya ay walang iba kundi isang mahina. Kung naitumba niya ang kanyang pangalawa sandatang iyon, pagkatapos ay hinawakan niya si Yan sa leeg at itinaas habang sumisigaw na niloloko siya ng isang babae. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang mga security guard na tumayo. Sa paligid ng iba pang mga kababaihan, mga kapatid, kung sino ang makahuli sa mga babaeng ito ay siyang makakakuha ng kredito. Itinutok ni Muyi at Mayo Chun ang kanilang mga talem patungo sa mga gwardya, humakbang patungo sa kanila. Habang sina Sean at King Zhu ay tumayo sa likuran nila. Natatakot ang doktor na si Mayo Chun, ibig sabihin, hindi lumalapit ang mga talem sa kanila. Suot ni Muei ang kanyang salamin. Kung saan binigay ito ni Yang Fan. Sa palagay niya ay nakikita niya ang kanilang kahinaan at ang binigay ng salamin ni Fan ay naging posible para sa kanya na makatulong. Ang isang security guard na hawakan ang kamay ni Maya Chun at pinahit ito upang makita na si Muei Chan ay nakatayo sa isang tabi, hawak ang kanyang talem at natatakot. Sigaw ni Maya Chun, sinabihan sina Sean at King Zhu na magmadali at hanapin si Fan. Pareho silang tumakbo patungo sa pinto, sinabing okay lang, nang patakbo na sana sila, isa sa mga security guards, ay pinahit ang braso ni King Zhu, na hinihiling kay Sean na hanapin si Yang Fan. 500 taon mula ngayon, ang basura ay palaging magiging basura at kasalanan ang matatakot. Pagkatapos nito, pinahit ng gwardya ang braso ni King Zhu at sinigawan niya itong bitiwan siya. Siya ay isang masamang tao. Kaya hayaan mo ako.
Nang makita ito, parehong nagalit si Sinon at ang kanyang pusa at tumalon ang pusa patungo sa security guard. Inutusan ni Sean ang kanyang pusa na kagatin ang lalaking ito, kaya't ang pusa ay kumamo sa kanyang bibig at nasugatan siya. Nang makita ito, tumayo ang security guard na naka-white shirt at sumisigaw na itigil ang mga kalokohang ito. At sa kanya hinawakan ang dalawang sina Yan Yu at Mayo Chun sa leeg. Hinawakan niya ang mga ito sa leeg at inihagis sa lupa. At pagkatapos ay idiniin niya ang kanilang leeg, na nagsasabi ng isa pang galaw, at dudurugin niya ang kanilang mga ulo. Nakikita ito ni Sean sa takot. Parehong tumatawag kay Yan Yu at Mayo Chun, habang si Muyi ay nananatiling nakatayo sa kanyang tabi. Nakakahiya ang mga ito. Hinawakan ng mga gwardya ang mga kamay at leeg ni Sean at Muyi mula sa likod, at pagkatapos ay pinindot ito. At pagkatapos ay itinulak ng gwardya si Sean sa sahig at binasag ang kanyang ulo, sinasabing papatayin niya siya. Ang pusa ni Sean ay nagsimulang sumirit at gumagalaw patungo sa isa pang bantay. Nakatingin ang guard sa pusa. Isipin na natatakot siya dahil ito ay isang mutant na pusa. Naghahanap sila ng baril at babarilin ito mamaya. Ang mga mata ng pusa ay naging pula. Ang guard na may puting damit ay hinawakan ng baril Yan Yu at sinuri ito. Iniisip na ilabas ang kanilang mga tao doon. Dahil si Leopards ay magiging masaya na makita ang pangalawang sandata na ito. Sa kabilang panig, tinitingnan ni Fan kung paano maaaring magtanong kung gusto niya itong makita tungkol sa isang bagay. At oo ang sagot niya. Tapos si Gold, pumunta si Liang sa kanyang dormitoryo kasama ang isang grupo ng mga lalaki upang hulihin ang kanyang mga tao. Nagulat at nagagalit ang marinig nitong Fan. Pagkatapos ay galit siyang nagtanong kung ano at sino ang mahuhuli. Paano maaaring tumugon siya ay aarestuhin siya at ang kanyang mga kasama, at sa palagay niya ay darating na ang mga bumihag sa kanya. Lumingon si Fan at galit na tumingin sa kanya habang nauuna si Fan para umalis. Hinawakan niya ang kamay nito, sinasabing huwag magmadali. Masyadong marami sila at siya mismo ang papatayin. Kung pupunta siya mag-isa, pagkatapos ay tatanungin niya kung paano kung gumawa sila ng isang deal, tutulungan niya itong iligtas ang kanyang mga kasama at ang kailangan lang niyang gawin ay ibigay sa kanya ang pangalawang baitang evolutionary agent na ibinigay sa kanya ni Leopardo. Tinulak siya ng Fan gamit ang kanyang braso, sinasabing lumayo sa kanya at pagkatapos ay umalis siya, paano maaaring tumayo sa likuran at tumingin sa kanya. Pagsisisihan niya ito. Gayunpaman, lumipat si Fan sa corridor para makarating sa dormitoryo. Nagtago siya sa likod ng dingding at tumakbo ang gwardya, sumisigaw. Kailangan nilang magmadali, habang si Yang Fan ay nasa forge pa rin at huwag hayaan siyang makatakas. At si Yang Fan na nasa likod ng dingding at nakatingin sa kanila, iniisip kung paanong hindi nagsinungaling sa kanya si Mei. Tinakat nila si Yan Yu at nahuli na ang iba. Dapat ay nakakulong sila sa lugar na yon. Kilalang kilala niya ang lugar na iyon sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao, iniisip na matapos iligtas niya si Lin Mayo Chun sa kanyang nakarang buhay. Siya ay ikinulong sa isang piitan at nagtrabaho bilang isang trabahador hanggang sa araw na siya ay pinatay. Napangiti si Yan Fan, iniisip na iyon ang mukha nila. Hindi na niya kailangang magpanggap dahil mas napunit ang mukha niya. Babayaran niya ito sa dati at kasalukuyan niyang mga pabor. Gayunpaman, sa mga cell ng basement, may mga security guard sa lahat ng dako sa labas ng selda. Naabot ni Yang Fan ang kanilang lihim na pagtatago sa likod ng pader at tumingin sa security guard upang makita kung may nagbabantay sa kanya. Pagkatapos nito nang siya, napagtanto na walang nakatingin sa kanya. Hinugot niya ang malambot na armor suit mula sa kanyang singsing at isinuot iyon. Iniisip na oras na para gamitin ito. Pagkatapos ay nakukuha niya ang kanyang kapangyarihan. Naikayam ni Fan ang kanyang mga kamao. Habang pinapagana niya ang kanyang kapangyarihan at ang maliwanag na gintong liwanag ay kumalat sa kanyang paligid. Sa kabilang panig, ang gwardya ay pinapasok silang lahat sa selda, itinali ang kanilang mga kamay sa kanila doon at nilock ang silid mula sa labas. Habang sila ay nasa selda, tumingin si Yan Yu kay Muyi at sinabing hindi sila pwedeng umupo lang doon at walang gagawin. Sagot ni Muyi, na oo, naska ng salamin niya ang twine sa kanyang pulso at ilang hibla ng twine ang nabasag at kasama nito, madaling ma-unlock ang pandinig. Tuwang-tuwang sinabi ng ganitong uri ng zoo na matalino si Sister Muyi. Samantala, ang kasalanan at pusa ay dumating doon mula sa likuran at nakita ang pusa doon. At sinabi Sean, good girl, huwag kang gumawa ng ingay at kagat-kagat ang Aiked.
Sina Mui at Yan Yu ay kinaladkad ang isa't isa hanggang sa magkabaliktaran sila ng upo. Pagkatapos, sinimulan ni Yumi na putulin ang iCad gamit ang salamin na bato. Ang gwardya ay nakatayo sa labas ng selyo at napansin ang ilang pagmuni-muni sa pinto bilang ang sinag ng araw pagdating sa selda sa pamamagitan ng mga rehas ng pinto. Ang sikat ng araw ay bumabagsak sa salamin na bato at lumilikha ng refleksyon sa labas ng pinto patungo sa mga bar. Binuksan ng guard yung pinto at pumasok siya tapos ay sinipa niya ang mukha ni Yang Yuo at Mui. Sumisigaw na huwag ninyong gawin ang ganyan. Sa sandaling sinaktan sila ng guard, si Yan Yu, na nakaupo sa sahig, ay sinipa siya ng paa niya at natambes siya. Nagtatanong kung paano siya nang ahas na tamaan ang babae. Sa kabila banda, kinaligan ni Sisi si Sean, sa mga tali, gamit ang kanyang mga ngipin at nakitang bumangon ito at umupo sa likod ng mga gwardya at sinimulan siyang bugbugin, sigawan at pambubuli sa mga babae. Papatayin niya siya. Samantala, dumating doon ang isa pang bantay mula sa pinto at inilagay ang baril sa kasalanan at ulo mula sa likod at sumigaw. Itigil mo yan. Kapag gumalaw ulit siya, babarilin niya. Nakikita niya si Sean at tumigil doon. At pagkatapos ay sinuntok niya ang mukha ni Sean at lumayo, humihiling na harapin siya. Ang kamay ng gwardya ay sumisimsim sa mukha ni Sean. Hinawakan ng gwardya si Sean sa kanyang kamiseta at hinampas siya ng malakas. Sumisigaw kung hindi niya siya papatayin ngayon, si Sean. Tumakbo si Sisi papunta kay Sean at sa guard. Dahil nasugatan at umaagos ang dugo sa kanyang ilong, galit na tumingin kay Sisi ang gwardya habang sumirit ito sa gwardya. Inagaw ng gwardya ang baril mula sa gwardya na nakatayo sa likuran niya at binaril si Sisi, sinabing papatayin muna niya ito. Samantala, bumangon si Sean, hinawakan ang kanyang pusa at tumabi para iligtas siya. Pumatok ang gwardya patungo sa pusa at tumama ang bala sa braso ni Sean. Nang makita ito ni Haring Zhu ay sumisigaw na tinatawag si Sean. Pagkatapos ay pinaputok muli ng gwardya ang kanyang baril at tumawa. Sinabing ipapadala niya muna siya sa langit, habang si Mui ay nakaupo sa likuran at sinusubukang pigilan ito. Habang itinatakda ng gwardya ang kanyang baril upang barilin si Sean, lumipad ang isang sapatos sa kanyang mukha. Galit niyang sigaw, "Who the hell?" Ang nagbato ng sapatos na ito, dumating si Yang Fan mula sa pinto, hawak ang kanyang espada at tumugon siya at mukhang nagulat sa kanya ang guard. Dahil galit na galit si Fan, ang kanyang mga mata ay namumula na parang apoy, at ang kanyang espada ay natatakpan din ng apoy. Tumingin siya sa guard, sinabing babalik siya para sa kanya, ngunit gusto niyang patayin ang sarili kaya ibibigay niya yon sa kanya. Samantala, dumarating doon ang mas maraming gwardya, na nakatutok ang kanilang mga baril sa sumisigaw kay Fan. Hindi sigurado kung sino ang mamamatay. Barilin mo siya, nakikita ito ni Yan Yu. Tumakas ka, iniwan sila ni Fan doon. At sumigaw din si King Zhu. Kuya, huwag ka nang lalapit. Gayunpaman, binaril siya ng gwardya at siya ay nakatayo pa rin doon. At sa kanyang mga hiwa ng espada, ang mga bala na nagsasabing hindi niya kailangang tumakbo, ay nakikita ito. Nagulat ang gwardya at patuloy siyang pinagbabaril ng baril, habang si Fan ay lumikha ng kanlungan ng kanyang mahika sa paligid niya. Mabilis na dumarating sa kanya ang mga bala at pinutol niya ang lahat ng bala gamit ang kanyang espada. Nakita ito ni Sean at inilabas ang kanyang mobile phone at nagsimulang kuhaan ng larawan ang kaganapan. Na nagsasabing hindi gumagana ang mga bala sa halimaw. Ngumiti si Fan at pinutol ang ulo ng guard gamit ang kanyang espada at pinatay siya. Nakikita ito ni Mui, nagulat na gulat. Maganda ang sabi niya, napakalakas. At tinanong ng doktor na si Mayo Chun kung ano ang maaari niyang gawin pagkatapos nito. Humawak ang guard. Itinapat ni King Zhu ang baril sa kanyang ulo at sumisigaw. Hayaan mo siya at pareho silang mamamatay. Sigaw ni King Zhu, nagalit na tinatawag ang kanyang kapatid na si Fan tumingin sa kanya. At pagkatapos ay nananatili siyang tahimik. Dahil hinampas ng doktor na si Mayo Chun ang gwardya mula sa likod gamit ang kanyang binti at nalaglag siya. Tumakbo si King Zhu patungo kay Fan at niyakap siya, habang nakatali ang kanyang mga kamay. Itinutok ng gwardya ang kanyang baril para barilin si Mayo Chun, hinabol siya ni Fan at hiniwa ang kanyang braso. Gamit ang kanyang espada at pinatay siya, sinasabing mayroon siyang pagkakataon matapos patayin ang lahat ng mga gwardya. Sigaw ni Fan, sinasabi sa kanila na lahat sila ay lumilikas sa base ngayong tapos ay kay Leopard naman. Mabilis na kinalas ni Sean ang kanilang mga kamay at sumagot sila kay Fan. Okay, sa sandaling subukan nilang tumakas, si General Leopard Gao Liang,
Paano kaya at ang kanilang mga bantay ay makakarating doon mula sa pintuan? Habang sila ay nakatakdang lumikas sa basement, nagtanong si General Leopard mula sa likod kung ano ang gagawin ni Fan. Si Fan na nagulat ay lumingon at tumingin sa kanila, at si General Leopard ay nakahalukip-kip kasama ang kanyang mga tauhan na nagsabing hindi ito madali. Tapos tatanungin niya si Young Fan na maganda ang pakikitungo niya sa kanya, di ba? At pinatay niya ang kanyang mga kapatid. Galit na tumingin si Gao Liang kay Fan na nakatayo sa likod. Sinabi ni General Leopard Gao Liang na huwag makipag-usap sa kanya si Mr. Leopard. Puputulan niya ang mga ito upang ipaghiganti ang kanyang mga kapatid na makitang inilabas nito ang kanyang kutsilyo at itinutok ito kay Gao Liang, sumisigaw na kung sino man ang humipo sa kanya, puputulan niya ang kanyang ulo at sinusuri ni Muyi ang kanilang kahinaan gamit ang kanyang salamin at sinabing scan. At pinag-aralan para sa mga kahinaan. Habang si Sean ay lumilikha ng kalasag at silang lahat ay nagtitipon bilang isang pangkat. Sa harap nila upang protektahan sila at lahat ay nakatayo sa likod ng kalasag na gawa ni Sean. Pagkatapos nito, sinindihan ng isa sa mga gwardya ang sigarilyo ni General Leopards gamit ang lighter. Habang hawak ang kanyang sigarilyo, sinabi ni General Leopard kay Fan na iginagalang niya siya bilang isang lalaki. Upang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Kung kusang loob niyang ibibigay sa kanya ang sinumang miyembro ng koponan, siya pa rin ang pangatlong pinuno doon. Hinding-hindi niya siya papanagutin sa anumang ginawa niya. Ngumisi si Fan at sumagot na ito ay isang magandang ideya. Mayroon siyang mabibigat na sandata at mga taong may kapangyarihan sa kanyang panig. Samantalang ilang babae at isang matabang lalaki lang ang naglalaban na parang mga maliit na pebble sa bato. Pagkarinig nito, sina Yan Yu, Mo Yi at Dr. Mayo Chun, na nakatayo sa likod niya ay nakakagulat na tumingin sa kanya. Si Yan ay tumingin kay Fan at sinabing, bitawan mo siya. Iniligtas niya ang kanyang buhay, si Sean na nakatayo roon, pakiramdam na nahihiya, iniisip na wala siyang silbi at nagsinungaling sa kanila tungkol sa pagpunta sa base na ito. At Dr. Mayo Chun ay nakatayo sa likod ni Fan at sinabing hindi, hayaan mo siya. Siya ang huling sumali sa team at mula sa base. Nang marinig ito, nakangiti si Fan na ibinaling ang ulo para tumingin sa kanya. Narinig silang lahat ni Fan at nagtakda ng kanyang espada at tumugon sa general. Ano ang pinagtatalunan niya? Sinasabi lang niya na ang panukala ay magandang marinig ito. Parehong sina Yan Yu at si Muei ay nakakagulat na tumingin kay Fan. Gayunpaman, itinuro ni Muyi ang pader sa likod nila. Sinabi kay Fan na ang kahinaan ng pader sa likod niya ay ang paalang na axis. Ang vertical ay 2 metro, hinampes ni Fan na ito ang kanyang espada at binasag ang pader gamit ang kanyang espada, sinasabing sumusuko na siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Binasag niya ang espada at nahulog ang lahat ng bato sa loob. Sinabihan sila ni Fan na lumabas ng pader ng mabilis. Tinutulungan niya ang kanyang kapatid na umakyat sa bato. Habang sina Muyi at doktor na si Mayo Chun, ay napatingin ito at natuwa sa pag-aakalang hindi sumuko sa kanila siyang Fan, nakita silang tumatakbo palayo sa sirang pader. Inutusan ni General ang kanyang security guard na paputukan sila, at kung hindi nila sila mahuli ng buhay, mag-iwan ng mga bangkay, hindi nila hahayaang makatakas siyang Fan. Sa sandaling nagpaputok ang mga gwardya, si Sean ay mabilis na gumagalaw patungo sa mga kababaihan, hawak ang magic shelter upang iligtas sila. Tumayo siya sa harap nila, na nagsasabi, halika, at tatakpan niya sila habang ang mga babae ay umaakyat sa mga bato upang tumakas sa sirang pader, at hinaharangan ni Sean ang mga bala na nagmumula sa pangkalahatang panig. Samantala, tumalon si Gao Liang, lumikha ng mahika gamit ang kanyang mga kamay. San Abang, tingnan natin kung kaya niyang huminto sa galaw niya. Nakikita ni Sean ito sa pagtingala habang nakatayo siya sa lupa, hinaharangan ang mga bala ng kanyang magic shelter. Nakita siyang tumetalon patungo sa kanya. Si Sean na natatakot sa sandaling tumalon siya para suntukin at sumisigaw na gusto na niyang mamatay. Lumapit si Fan at hinampes ang kanyang espada para umatake. Ngunit iniligtas ni Gao Yang ang kanyang sarili mula sa talem sa pamamagitan ng mabilis na pag-atres. Si Leopard's Gao Yang ay inilabas ang Petrified Earth Pyramid Magic at hiniwa ang lupa kung saan nakatayo si Fan. Pagkatapos ay ibinato niya ang mga bowl ang apoy patungo sa kanya. Mabilis na tumabi si Fan, hawak ang kanyang espada. Ang espada ni Fan ay mayroon ding kalidad ng pag-atake ng apoy. Kaya't inilagay niya ang kanyang flame sword upang tumalon patungo kay Gao Yang at pinutol ang gilid ng kanyang leeg na jail. Naputol niya ang kanyang leeg.
Sigaw niya, nagtatanong kung paano masira ang kanyang unang order ng fortification. Tumalon si Yang Fan, hawak ang kanyang apoy na espada at tinamaan ang talem sa lupa, na nagre-replay na hindi niya nalaman. Pagkatapos ang mga mata ni Fan ay napatuon sa nahulog sa baril ni Yan Yu, nakatingin sa sandata na nakalatag sa lupa. Naiisip ni Fan na ito ay baril ni Yan Yu. Ang lalaking kumuha nito ay hindi nais na ibigay ito kay Leopard, bagkus siya mismo ang may gusto nito. Sayang naman at wala siyang ganoong karangyan. Parehong sina Yang Fan at Sean ay tumayo sa harap ng butas sa loob kung saan si King Zhu na nakatingin sa labas at sinabing umalis na ang kuya niya doon. Inabot din ni Yang Yu ang kanyang kamay kay Yang Fan, nagsasabing, kunin ang kanyang kamay at lumabas, habang ang general, nang makita silang tumatakbo palayo, sinisigawan ang kanyang mga sundalo. Huwag silang hayaang makatakas kung mapatay nila ang isa sa kanyang mga general, babayaran niya ito sa dugo. Ang mga gwardya na may hawak na baril ay gumagalaw patungo sa kanila, sagot ni Shooting. Oo, boss. Habang si Sean na nakaupo sa harap ng kabuuan, na lumilikha ng kalasag upang iligtas ang kanyang mga kasama. Tumingin siya sa direksyon. Sabi ni Fan, alis na tayo habang papalapit sa kanila ang mga guard. Kinuha ni Fan ang mahiwagang kalasag na iyon at sinabi kay Sean, na mauna siya, hawak ni Yang Fan ang magic shield na iyon at iniligtas ang sarili at ang kanyang mga kasama mula sa bala. Samantala si Yan Yu and King Zhu, ay ibinigay ang kanilang mga kamay para tulungan si Sean. Habang binabagtas ni Sean ang amgat bato, tumugon si Sean ng pasasalamat kay Fan. Kahit na masyadong mabigat ang kalasag na ito, hinayla ni Yan Yu ang kamay ni Sean at sinabihan siyang bumangon ng mabilis. Samantala, ang gwardya na gumagamit ng kanyang sandata ay naghagis ng bombang apoy patungo sa kanila, at doon sumabog ang bomba. Nang makita ito ni Yan Yu, siya ay lubos na nakaramdam ng takot, dahil naden pa sa loob si Yang Fan. Ngunit napasigaw siya, kay Fan na mag-ingat sa bomba. Nasunog ang buong selda, gayunpaman, inakyat ni Fan ang bato at tumalon para makalabas. Pagdating niya sa labas ay nakita niya sila doon. Tuwang-tuwang sabi ni King Zhu kay Kuya Fan niya, napaka-cool niya. Umalis na tayo dyan. Ang butas ay selyado at hindi nila ito maabyutan ng ilang sandali. Ngumiti ang Fan at sumagot. Sige, pagkatapos nito ay ibinato ang baril kay Yan Yu, sinasabing ibinalik niya yon para sa kanya. At nakakagulat na tumingin siya sa armas. At salamat sa kanya, at pagkatapos nito, si Yan Yu ay namula, sa pag-aakalang naalala niyang dalhin ang kanyang baril sa oras na ganito. Selyado na sana ang butas nang may sumabog na apoy. Sina Fan at Yan ay nahulog ka sa loob ng selda. Isang halimaw ang tumalon. Ang halimaw na nakaupo sa bato na nagsasabing walang aalis ngayon. Galit na galit si Yang Fan, nakita ang demonyong halimaw doon. Pinaputukan ni Yan Y gamit niya ang kanyang baril at natakot si King Zhu nang makita ang demonyong halimaw doon. Si Yang Yu na nagpaputok ng bala patungo sa halimaw, na nagsasabing, huwag kang mag-alala, King Zhu, mauna siya at tatakpan niya sila. Si Yan Yu na humakbang patungo sa halimaw ay binaril siya ng kanyang baril, ngunit naiwasan niya ang mga bala sa pamamagitan ng pagtalikod at ang mga bala ay dumaan sa kanya. Pagkatapos nito, tumayo ng tuwid ang demonyong halimaw, nagtatanong. Ayan yun. Ang sigaw na nagsasabi sa kanila siya ay pangalawang yugto, supernatural beast, na nilalang. Habang tumetalon siya para umatake. Kay Yan, dumating si Fan na hawak ang kanyang flame sword. Inaatake niya ang halimaw gamit ang kanyang espada. Ngunit ang espadang ito ay hindi nakakaapekto sa kanya. Nakikita nitong si Fan na sumisigaw, sinasabi sa kanila ang kanyang mga kasama na lumayo. Ang mga supernatural beast ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong supernatural na nilalang. Hindi sila tugma sa kanya. Gayunpaman, tumakbo mula roon si Yan Yu at King Zhu, na sinasabi sa kanila na kontrolado ni Fan ang demonyong halimaw. Samantala, dumarating din doon ang mga zombie at nagsimulang lumapit kay Fan. Habang tumatakbo ang lahat ng kasamahan ni Fan, sa papalapit na mga zombie sa halimaw, naikayam ng demonyong halimaw ang kanyang kamao at sumigaw na umiwas sa kanya. Naikayam niya ang kanyang kamao, pinutol ang mga zombie sa isang suntok at itinapon ang mga ito. Matapos patayin ang mga zombie, humakbang siya papunta sa kanila. Natakot silang lahat at ginawa ni Fan ang magic shield at itinago silang lahat sa likod nila. Habang humahakbang ang demonyong halimaw patungo sa kanila, pinutol din niya ang mga zombie sa isang suntok. Tiningnan ni Fan na ito na may hawak na kalasag na nagsasabing napakalakas ng halimaw. Ang lakas lang ng loob nito.
Samantala, nakita ni Mui ang sasakyan malapit sa kanila. Tumakbo siya patungo sa sasakyan, sinabihan silang lahat na sumakay. May sasakyan doon. Lahat sila ay tumakbo patungo sa sasakyan, ngunit si Fan ay nakatayo doon na hawak ang kanyang espada. Dahil ang halimaw ay papalapit sa kanya, si King Zhu habang tumatakbo ay huminto at lumiliko, na nagsasabing, "Kuya, umalis na tayo." At sumasagot siya, "Mauna na sila." Pipigilan niya ang halimaw. Gayunpaman, ang demonyong halimaw ay lumilikha ng ilang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang kamay, nagtatanong kung gusto nila siyang pigilan. Depende yun sa kung gaano kabuti ang kanilang swerte. Babaliin niya ang kanilang mga binti upang hindi na sila makatakas muli at gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay na paralisado sa base, upang gamaga ng mga sandata para sa kanya. Pagkatapos lumikha ng berdeng mahika gamit ang kanyang kamay, ang halimaw ay idiniin ang lupa, na nagsasabing kung susuwayin siya, gagawin niya. Hayaan ang mga babae na maikulong sa ilalim ng base. Tapos yung green color magic explosions. At mula sa pagsabog, ang halimaw na demonyo ay tumalon patungo kay Fan, na nagsasabing ipapalimos niya ang kanyang buhay. Tumingin si Fan sa demonyong halimaw, nilapitan siya at inilagay ang kanyang espada, na muling naglalaro na makikita nila kung sino ang unang mamatay. Ang halimaw ay tumalon patungo sa kanya at nagtanong kung gusto niya siyang labanan gamit ang isang piraso ng basura ng unang ranggo. Hinampes ni Fan ang kanyang espada sa halimaw at pinutol ang kanyang mga kuko at ang hayop ay sumigaw na siya gamit ang kanyang putol na talem ay maaaring putulin ang kanyang mga hayop na kuko. Tumugon si Fan, humihingi ng sirang talem. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na ito ay isang misteryosong sandata na ginawa niya mula sa mga materyales na ibinigay nila sa kanya. Habang iniisip na hindi siya kasing galing niya, gagamitin niya ang pulang lotus flame para manatili siyang okupado ito dito. Sigaw ng halimaw, nagtatanong, "Huwag kang magsinungaling sa kanya. Souvenirs lang ang mga materyales na yon. Tsaka first grade weapons lang naman kaya niya, di ba?" Sumagot si Fan, na nagtatanong ng walang muwang kung sinasabi niyang makakagawa lang siya ng first class na armas. Kailangan ba niyang gumawa ng first class weapon? Ito, sa palagay ng demonyong halimaw ay alam ng isang sandata sa unang baitang ay hindi makakasakit sa kanya ang mga talem nito. Dapat pangalawang baitang o pangatlong baitang malang. Hintayin natin kung paano umakyat si Mai at ang kanyang mga tauhan at hampasin siya ng mabibigat na artillery. Pagkatapos ay lampoy nila siya. Samantala, lumabas doon ang isang sundalo na sugatan sa butas na yon. Gayunpaman, ang mga tagahanga, mga kasama doon ay kumukuha ng kotse. Umupo si King Zhu sa likurang upuan at sumigaw, sinabihan ang kapatid na sumakay sa kotse. Mabilis na sumakay si Fan sa kotse at agad na pinaandar ni Mui ang sasakyan na nakaupo sa kotse. Tumingin si Yong Fan mula sa salamin sa bintana patungo sa demonyong halimaw at ipinakita sa kanya ang kanyang gitnang daliri, sinabing nahulog na siya dito. Ang halimaw ay nakakagulat na tumingin sa kanya. Mabilis silang nagmaneho palayo sa kotse doon. Habang ang demonyong halimaw ay nakatayo sa likod ng kotse, na iniisip na walang lokohan, ang katawan ng batang ito ay walang katumbas sa kanyang lakas. Sinusubukang linlangin ang halimaw. Napahinto sandali ang halmo, sinubukang habulin ng halimaw ang sasakyan mula sa likod nito na sumisigaw na Yang Fan, "Huwag mo akong takasan." Si Yan Yu na nakaupo sa kotse, nagpaputok patungo sa halimaw, ngunit mabilis na tumakbo ang halimaw sa mga bala at pinanatiling. Tumatakbo sa likod ng kanilang sasakyan, patuloy na pinagbabaril ni Yan Yu ang halimaw, ngunit nang makita niyang dumaan ang halimaw sa mga bala, nakakagulat na sinabi niyang hindi niya ito matamaan, kahit na inaasahan niya ito, maaari niyang iwasan ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung gaano kalakas ang mabangis na katawan ng mga supernatural na nilalang. At pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gagawin at siya ay nakakakuha. Doon siya dumarating, habang si Yang Fan ay nakaupo sa likurang upuan at sinabing nakayuko, pinunit kung saan ang mga zombie ay pinakamakapal. Si Sean ay lumingon ang kanyang ulo na nagtatanong. Ngunit pagkatapos ay mahuhuli sila sa kanilang bitag. Lumapit ang demonyong halimaw sa harap ng kanilang sasakyan at nakita ni Sean at napasigaw, na sinasabi sa kanila na siya ay nasa gilid. Si Mui ang nagmamaneho ng sasakyan, sinabi ni Yang Fan. Sa sandaling ang mga walker upang ihinto ang taong ito para sa kanila. Makikinang nasagot ni Yang Fan. Walang walker sa ibaba. Ang unang antas ay maaaring huminto ng isang sasakyan. Samantala, maraming naglalakad sa harap ng kanilang mga sasakyan at nagsimulang lumipat patungo sa kanila.
Sumigaw si Yang Fan na sinasabi kay Mo na sugurin sila ni Mua. Pinaandar ni Mua ang kotse at natamaan ang lahat ng zombie kaya tumalon sila sa kotse sa demonyong halimaw. Ang lahat ng mga zombie ay nahulog sa demonyong halimaw. Sumigaw ang halimaw at tumingin si King Zhu sa bintana ng kotse at ngumiti, sinasabing kakainin ng mga zombie ang lalaki. Tama ang sinabi ng kapatid niya. Alam niya ito. Ang halimaw ay umungal at nilikha ang kanyang magic arrow at pinatay ang lahat ng mga zombie sa isang suntok, na nagsasabing umalis sa kanyang mukha. Pinapatay ng halimaw ang lahat ng mga zombie habang mabilis silang nagmamaneho ng kotse matapos silang patayin. Ang demonyong halimaw ay tumatakbo sa likuran nila. Tumalon ang hayop mula sa isang pader patungo sa isa pa at nakita niya si King Zhu na nakaupo sa kotse na nagtatanong, paano ito? Paano ito posible? Siya ay nakahabol muli sa kanila. Pagkatapos ay sumigaw siya, sinasabing pabilisin ni Muoyi ang sasakyan at naabutan na sila. Pinabilis ni Mua ang sasakyan at pagkaraan ng maikling distansya, pinahinto niya ang sasakyan. Nag-scan siya sa glasses na may papalapit sa kanila. Itinigil niya ang sasakyan doon, sinabing may nasa harapan nila. At ito ang ikatlong klaseng halimaw na lumabas sa dust storm at lumapit sa kanila. Binuksan ng fan ang pinto ng kotse at lumabas, at pagkatapos ay hinayla niya ang kanyang pulang flight. Parehong espada mula sa kanyang singsing habang si Sean ay matatakot na nakatingin sa mga zombie at nagtatanong sa mga first at third class na zombie. Maganda ba? Nagkamali. Ang mga bagay na ito ay hindi makatwiran at madaling patayin. Hinugot ang kanyang espada. Sagot ni Fan na hindi. Ang ikatlong klaseng zombie ay may mga espesyal na kakayahan. At ito ay mas nakakatakot kaysa kay Leopardo, na marunong lamang pumatay at hindi mamatay. Ang ikatlong klase na halimaw ay tumalon patungo sa kotse mula sa unang bahagi, habang ang demonyong halimaw ay tumalon sa kanila mula sa likuran. Ang dumadagundong na si Fan ay nakatingin at hindi alam kung saan na siya tatakbo ngayon. Tiningnan ng parehong point ni Yang Fan, ang kanyang espada patungo sa leopard mutant at sumigaw, na nagsasabi sa kanila na mayroong isang zombie sa harap at isang leopard mutant sa likod. Hindi sila makakaalis. Mananatili siya. Kaya't nang marinig nila ito, si King Zhu ay dumungaw sa bintana ng sasakyan na nagsasabing, hindi kapatid, sabay na tayo, nakikita ang sitwasyon. Si Yan, na umupo ka sa kotse at sumagot ng oo at hindi sila aalis. Sabay tayong mamatay. Sagot ni Muyi, ayaw niyang mamatay. God save them. Parehas na ang mga halimaw ay umungal at tumayo sa hangin. Ang leopard mutant na umuungal at ang halimaw ng demonyong humawak sa leeg. Kasabay nito, si Yang Fan ay tumayo at tumingin sa kanilang dalawa, hawak ang kanyang pulang espada na apoy. Sa sandaling hinawakan ng leopard mutant ang demonyong halimaw sa leeg, sumigaw ang demonyong halimaw, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa at siya ay papatayin siya. Ang mga halimaw ay nagsimulang mag-away at umatake sa isa't isa. Nang makita ito ni Fan, mabilis na sumakay sa kotse, pagkatapos ay tumingin sa direksyon, hiniling niya sa kanya na magmaneho ng mabilis, at pinaandar niya ang kotse habang ang dalawang halimaw ay nakikipaglaban sa likuran. Sa sandaling pinaandar na nila ang sasakyan, pinabilis ni Muyi ang sasakyan at ang lahat ng mga zombie na hamarang sa kanila. Dinurog sila ni Muyi gamit ang sasakyan habang nagmamaneho ng sasakyan. Tanong ni Muyi, paanong hindi sila inatake nito? Sagot ni Fan, hindi niya inaasahan na ang mga third level na zombie ay makakapili ng kanilang pagkain, ngunit ang isang mas mataas na antas ay maaaring magbigay sa kanila ng mas maraming enerhiya upang mag-evolve. Salamat kay Mr. Leopard, habang dinudurog ang lahat ng mga zombie na humaharang sa kanila. Si Muyi na mga tumugon na nagtatanong kung nakikita niya. So ibig sabihin ba kapag mas mataas ang grade mas delikado? Sinasabi ni Yang Fan na mali iyon, ngunit kahit na ang mataas na antas ng supernatural na antas ng mga kristal upang palakasin ang kanilang sarili. At ang mga high-level na zombie na ito ang kanilang biktima. So it's all about kung sino ang mas mahirap una. Nakialam si Dr. Mayo Chung habang nag-uusap sila. Nagmumungkahi na wag na natin pag-usapan yan. Saan sila pupunta ngayon? Ang mga tugon ni Fan ay napupunta sa isang lungsod ng Haitian na may base militar. Isa ito sa mga pinakaligtas na lugar para sa mga tao. Nang marinig ito, tuwang-tuwang sinabi ni King Zhu na maaari nilang makilala ang kanilang ama at ina, ngunit hindi nila malalaman kung ligtas sila ngayon. Habang nag-uusap sila ng yan, namula at tinitigan si Fan, nang makitang nagtanong si Fan kung ano ang mali at sumagot siya.
Wala naman sagot ni Yang, nais ni Yang Fan na pumunta sa Jagawa City. Dahil sa pagbabaka sakali na matatagpuan ang kanilang mga magulang doon. At hindi siya sumasagot. Ang pagkarinig sa pangalan ng lungsod ng Jagawa ay naaalala ang pag-iisip sa lungsod ng Jagawa noong sumiklab ang apocalypse, at isa ito sa mga pinakamagulong lungsod sa mundo, na nagpapahirap sa mga ordinaryong tao na mabuhay. Ngunit kasabay nito, ito rin ang lugar na may pinakamaraming supernatural na nilalang. Ang pinakamahalaga ay ang Zion Ao ay mula sa Siwan City, at pagkatapos ay sinasabi ng panig ni Fan, na pumunta tayo sa lungsod ng Jagawa, lungsod ng Haitian at ligtas ang kanilang mga magulang sa ngayon. Para pumunta sila mamaya, habang iniisip si Zhou Ao na naghuhugas ng leeg niya. Naririnig ba ito? Ngumiti si Yanyo at tumingin kay Fan. Iniisip niya siya at ang mga tugon ni Fan. Walang problema, habang galit na nakatingin si King Zhu sa Fan at nakapout, tinapak ni Fan ang kanyang ulo ng buong pagmamahal, na nagsasabing, huwag kang magalit. Kanina pa niya tinawagan ang mga magulang nila. Ligtas sila at makikita nila sila mamaya. Ngunit nagalit pa rin si King Zhu at buong pagmamahal siyang tinapak ni Fan, sa pag-aakalang nasa Hayden City din ang kanyang mga magulang sa nakaraang buhay. Hindi nila ligtas na mahanap ang mga ito hanggang makalipas ang kalahating taon. Dahil galit si King Zhu, tumingin si Yanyo kay Fan at namula, sa pag-aakalang binago niya ang kanyang ruta para sa kanya. Binigyan siya nito ng sandata ng ikalawang antas. Interesado ba siya sa kanya habang nakatingin ito sa kanya at tumingin din ito sa kanya at ngumiti? Saka napaisip si Yanyo. Ngunit sinabi niya kay Lin Mao Chun na gusto niya itong maging asawa. Hindi niya sinabi yon sa kanya. Hindi ba siya kasing galing ni Lin Mao Chun? Wala siyang maliit na dibdib at mahaba ang kanyang mga binti pagkatapos na ilagay ng pamaypay na ito ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket, sabi na halos nakalimutan na niya ito. Sa sandaling sabihin niya ito, si Yanyo at si Mao Chun ay nagsimulang tumingin sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang career card na nagsasabi kay Mao Chun na ito ay isang career card mula sa base. Ito ay perpekto para sa kanya at sila ay lubhang nangangailangan ng isang medikal na supernaturalist. Nagtatanong siya, ano ito? Isang career card. Tumingin si Yanyo kay Fan at nakakagulat na naisip niyang binibigyan niya siya ng career card. Matapos ay ginamitan ni Fan ito sa pamamagitan ng kanyang mahika ay pumasok ang career card na iyon sa ulo ni Mao Chun, na nagsasabi sa kanya na malapit na niyang makita na ang card na ito ay magbubukas ng isang bagong mundo para sa kanya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, nagtanong kung ano at natagpuan ang kanyang sarili sa bagong mundo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumikinang na parang apoy, at siya ay naupo doon at sinabing siya ay isang pantas. Sa sandaling sinabi ni Mao Chun, siya ay isang pantas. Si Sean nagulat na lumingon at lumingon sa likod na nagtatanong kung siya ay baliw. Pinutol ni Fan ang balat ng kanyang kamay gamit ang isang matalim na sandata. Sumagot siya ng hindi, ito ay isang profesional na card mula ngayon. Siya ay isa ng pantas at maaaring magpagaling. Inilahad ni Fan ang kanyang nasugatang kamay sa kanya at sa lakas ng kanyang mahika, pinagaling niya ang kamay ni Fan. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Fan ang kanyang gumaling na kamay, na sinasabi sa kanila na iyon ang kaya niya. Kapanapanabik na sinabi ni King Zhu, kaya hindi na sila natatakot na masaktan. Napapikit si Mao Chun, nagtatanong kay Fan. Medyo nakaramdam siya ng pagod. Ano ang mali sa kanyang mga tugon kay Fan? Walang nakakaubos ng kanyang mental energy at masyadong mababa ang kanyang level, kaya hindi na ito kayang sabayan ng kanyang katawan. Pagkatapos ay buong pagmamahal niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni King Zhu, sinabing mas mabuting hindi siya masaktan kung ayaw niyang mapagod ang kanyang kapatid. Mahusay na tumugon ang King Zhu at mag-iingat na huwag magdulot ng gulo para kay Lin Mao Chun. Pagkatapos nito hinawakan ni Mao Chun ang kanyang ulo at pinaikit ang kanyang mga mata. Ang pagsasabi ng napakaraming mga paghihigpit na maaari ring gamitin ang mga gamot. Tumugon si Fan na ang isang mataas na ranggo na pantas ay maaaring magbigay ng buhay sa laman at buto ng tao. Ngunit hindi yun magagawa ng ordinaryong gamot. Sinasabi ito ni Fan dahil sa nakaraang buhay, ang isang 7th grade sage ay isa ng hindi likas na nilalang. Pagkarinig nito, sagot ni Mao Chun, magaling yan, habang si Yanyo, na nakaupo sa gilid niya na may malungkot na mukha. Iniisip niya hanggat hindi siya kaladkarin, gusto rin niyang tumulong.
Ang professional card niyang Fan ay kailangan upang madagdagan ang kanilang lakas at kailangan niyang mag-ipon ng mga kristal upang makakuha ng isa pa at ang iba pang mga bagay ay basura sa kanya at hindi niya akalain na ito ay naroroon. Nang ilang sandali nang biglang umupo sa kotse, napansin ni Fan ang zombie na mabilis na dumaan sa kanila at nakita nitong sumigaw si Fan na sinasabing ihinto ni Mai ang sasakyan. Kailangan niyang bumalik sa Jiao, kaya pumunta sila sa lungsod ng Dechuan at hintayin siya. Itinigil ang sasakyan, tinanong kung siya ay wala sa kanyang isip at nais na bumalik sa base na iyon. Mahigpit na hinawakan ni King Zhu ang braso ng kanyang kapatid na nagsasabing hindi niya ito gusto kapatid. Ayaw niyang makipaghiwalay. Si Fan na binubuksan ang pintong nakalock. Ayos lang, babalik siya at kukunin ang nararapat sa kanya. Sanabihin siya ni Yanyo na sasama siya. Tumalikod si Mui mula sa upuan sa harap at pinagalitan siya. Sinabihan si Yanyo, kung pupunta sila ngayon, magiging pabigat sila sa kanya. Nagtatanong siya kung bakit hindi muna sila tumungo sa Jiao City muna at alamin kung ano ang nangyayari. At pagkatapos ay matutulungan sila. Si Yanyo na may malungkot na mukha. Tama siya dahil siya ang mahina. Pagkababa ni Fan, sa kotse hawak ang flame sword niya. Gayunpaman, dumating siya malapit sa base area kung saan sila nakatakas sa pamamagitan ng pagsira sa cell wall. Yung Fan ay nakatayo sa labas at isang zombie ang tumakbo papunta sa kanya. Hinihiwa niya ang zombie gamit ang kanyang espada at nakakuha ng kulay abong kristal mula sa ulo nito. Matapos nun si Fan, na nakaupo sa kalsada malapit sa butas ay nag-iisip kung dapat siyang bumaba mula roon, makakarating siya sa mga kabangyaman ni Leopard nang walang nakakapansin. At iniwan siya ni Mr. Leopard ng magandang paraan bago siya umalis. Matapos tumalo ng Fan na ito, nakita siya doon. Sinimulan siyang barilin ng gwardya, saying, "Don't he dare come back." Doon sila pinapatay gamit ang kanyang espadang replay. Mukhang malas din sila. Matapos silang patayin, ibinaling ni Fan ang kanyang kamay sa kanyang espada. Pagkatapos nito, lumipat siya patungo sa treasure room, nakatayo sa labas ng pinto. Sa tingin niya ay hindi pipigilan ng pintong ito ang kanyang sandata, kaya pinutol at sinira niya ang pinto gamit ang kanyang apoy na espada at pumasok. Matapos ipasok ito, tumingin siya sa material, iniisip na kukunin niya ang lahat ng inventaryo ni Leopardo. Pagkatapos ay pinutol niya ang pintuan ng cabin gamit ang kanyang flame sword. Sa sandaling nalampasan niya ang lahat ng mga pintuan ng cabin, nakakita siya ng 2 tubo ng first order na healing potion. Matapos simulan ng Fan na ito ang pagsipsip ng lahat ng material sa kanyang singsing habang hinihigop, sa palagay niya. Ngunit ang Leopardo na ito sa loob lamang ng ilang araw mula nang sumiklab ang mga oras ay nag-imbak ng napakaraming mga bagay at kristal na ang mga mersenaryo ay maaaring tumayo sa kanilang sarili. Siya ay natatakot ito ay dahil siya ay natisod sa mga ngalakal nang hindi sinasadya at maraming natutunan. At kailangan niyang mag-level up sa lalong madaling panahon. Puno na ang mga singsing at oras na para maghanda ng malaking paputok para sa Leopardo pagkatapos masipsip ang lahat ng material. Pinipindot niya ang material gamit ang kanyang kamay at gamit ang kanyang husay sa craftsman ay ginagawang bomba ng TNT ang material. Ginagawang bomba ang material sa tingin na sulit ang pag-upgrade ng pangalawang artisan dahil nagdagdag ang mga bomba ng TNT ng kakayahang huwag pansinin ang mga pisikal na batas. Samantala, ang demonyong halimaw ay nakarating doon mula sa pinto at nakakita kay Fan. Tinanong niya siyang Fan kung siya iyon at lumingon si Fan at tumingin sa demonyong monster sa kanya. Askang how dare he come back, ninakaw na ba niya ang lahat ng gamit niya, habang siya ay nasugatan at may nakaipit na sandata at nakatusok sa balikat. Napangiti si Fan at sumagot na mabilis siyang bumalik. Ang pangalawang ranggo na supernatural na nilalang ay isang bagay. Gayunpaman, ang demonyong halimaw ay tumalon upang salakayin si Fan, na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang gamit. Itinuro ni Fan ang kanyang flame sword patungo sa halimaw na nagsasabing hindi. Pagkatapos ay nagtatanong siya kung narinig na niya ang pariralang iyon. Papatayin niya siya habang siya ay may sakit at ngayon ang araw na siya ay mamatay. Inaatake ng demonyong halimaw si Fan gamit ang kanyang mahiwagang kamay. Sinabing malaki ang bibig niya, kahit nasugatan siya, sapat pa rin siya para patayin siya. Humakbang ang Fan at iniligtas ang sarili mula sa kanyang suntok. At pagkatapos ay inaatake niya muli si Fan, sumisigaw na siya ay paghiwalayin. Papatayin niya ang lahat ng kanyang mga babae at galit na Fan. Tikom ng mga tugon ang kanyang bibig. Wala siyang karapatang, iniinsulto ang kanyang mga kasama.
Pagkatapos hampasin ni Fan ang kanyang espada. Ang demon monster na nakatingin sa kanyang mga kuko, iniisip na hindi, lumalala ang sugat at ang kanyang mga kuko ay hindi katugma sa kanyang talem at siya ay aatras. Ang demonyong halimaw ay tumalon at tumakbo palayo, na nagsasabing ang bundok ay hindi nag-aalala tungkol sa panggatong. Papatayin niya ito sa susunod. Napatingin sa kanya si Fan, sa likod at saka tumakbo. Sa likod niya na nagsasabing huli na ang lahat para umalis. Habang ang demonyong halimaw ay tumatakbo ng napakabilis sumisigaw na huwag lumapit. Si Yang Fan ay patuloy na tumatakbo, pagkatapos ay tumalon at inaatake ang demonyong halimaw gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinaksak niya ang kanyang espada sa kanyang dibdib at pinatay siya. Matapos patayin ang demonyong halimaw ni Fan, ng kanyang espada mula sa dibdib ng demonyong halimaw at tumabi sa patay na halimaw. Maganda daw yun dahil nagligtas ito sa kanya ng bomba. Habang ang halimaw ay nakahandusay sa sahig na patay. Isang pangalawang bote ng potion ang lumabas sa bulsa ng kanyang pantalon. Nakangiti si Yang Fan at kinuha ang bote na iyon, sinabi ang pangalawang evolutionary potion. Hindi siya makapaniwalang nakuha ito ng mga lalaking ito sa kanya. No wonder wala silang nakita sa vault. Pagkatapos ay ininom niya ang bote ng potion na iyon. Matapos itong inumin, nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan. Habang mas maraming enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan, tumayo siya, hawak ang kanyang espada, sa pag-aakalang bumubuhos ang kapangyarihan. Ang pisikal na lakas ng ikalawang yugto ay maihahambing sa isang unang klase ng Master of Ancient Martial Arts. Pagkatapos nito, nagiging normal na siya, pagkatapos ay tumalon mula sa selda, na nagsasabing oras na para samahan sila. Tumalon siya sa labas sa sandaling tumalon siya, nakita niya ang mga zombie doon. Pagkatapos ay hiniwan niya ang zombie at nakuha ang crystal core. Habang nakatayo si Fan, matapos patayin ang zombie, biglang bumagsak ang kanyang mga mata sa parke ng motor. Doon ay tumingin siya sa motorbike, sa pag-aakalang ito ay perpekto. Matapos sumakay ni Fan sa motorbike at umalis sa lugar na iyon, iniisip na ang paglalakbay ay maaaring hindi mapayapa at walang mga patakaran sa mga huling panahon. Ang bawat isa ay biktima at maaaring maging salarin. Nagtataka siya kung sila, habang nasa daan ang kanyang singsing ay nagsisimulang mag-react. Tumingin siya sa kanyang singsing, iniisip na tumutugon ang singsing sa presensya ng negosyante. Inihinto niya ang motor doon, sa pag-aakalang may tear tracker. May naunang nakarating, ngunit pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang bisikleta at lumipat mula roon. Isinasaalang-alang kung sino ang naroroon ay hindi mahalaga. Hindi niya makaligtaan ang mga ngalakal. Kung may maganda, bibigyan sila nito ng isa pang card para maalis ang Zion Au sa lungsod ng Jagawa. Sakay ng kanyang motorbike na bumabagtas sa kalsada at ang kanyang mga mata ay bumagsak sa sasakyan. Habang humihinto ang sasakyan doon sa tigang na kalsada, nang makita niya ito, bumaba siya sa motor para tingnan ang iniisip. Ito ba ang sasakyang minamaneho ng kanyang mga kasama? Iniwan niya ang kanyang bisikleta doon at lumapit sa sasakyan sa pag-iisip, bakit sila nagbago ng ruta? May nangyari sa kanila, naiintindihan ni Fan na may ilang problema. Dahil nakikita niya ang mga yabag malapit sa kotse, na nasa kalsada sa paligid. Napagdesisyonan din si Fan na nayon na maglakad, sa pag-aakalang ang motorsiklo ay masyadong maingay, kaya kung sakaling siya ay maglalakad, gayunpaman, dumating siya malapit sa nayon, nakatayo sa burol at ang kanyang mga mata ay bumaling sa taong nakatali may tali sa haligi. Pagkakita ni Fan na ito ay nag-iisip na ito ay si Sean. Bakit ito nakatali? At paano ang kanyang kapatid na babae at ang iba pa? Ang mga tao ay nagtitipon-tipon kay Sean at itinatali siya ng isang haligi. Tumayo si Fan at tumingin sa mga taong iniisip na ang mga taong ito ay hindi mutated. Sila ay mga ordinaryong tao. Gusto ba nilang kumain ng laman ng tao? Tulad ng mga taong yun? Sa nakaraan, gayunpaman, binunot ni Fan ang kanyang flame sword mula sa kanyang singsing at tumalon patungo sa mga tao, sa pag-aakalang hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. Sa sandaling tumalon si Fan para patayin sila at makita siyang tumalon pababa. Si Sean ay sumigaw, sinabi sa kapatid na Fan huwag gawin ito. Mabubuting tao sila, natakot ang mga tao na makita siya at ang isang sigaw ay huminahon kapatid. Siya si Dan Yulay, tapos sasabihin niya sa kaibigan. Hindi iyon ang isa, gusto nilang magtali, wala silang choice. Sabi ng bagong punong nayon at kinumpleto ng lalaking nasa tabi niya ang pangungusap na nagsasabi kung hindi nila siya atali.
Itaboy ng bagong hepe ang magic tree para gawing mga zombie ang mga ito. Gayunpaman pinuputol ni Fan ng kanyang espada ang lubid para kalasin ang kamay ni Sean at i-freeze siya mula sa Holly Jing yun. Tinanong sila kung ano ang magic tree, kung nasaan ang kanyang kapatid na babae, at kung nasaan ang iba pa niyang kasama. Pinutol ni Fan ang mga hilera na lubid mula sa haligi at sinimulang patakbuhin ang kanyang kapatid ni Fan. Kalimutan ang tungkol sa puno. Iligtas muna ang mga tao. I-save muna si King Zuo at ang mga babae. Dinala na sila sa bagong bahay ng Myers. Nais ng bagong alkalde na tukuyin sila at sumama sa kanya. Galit na galit si Fan at tumakbo sa likuran niya, nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanila. Habang tumatakbo si Sin In ay nagpapaliwanag ng mga bagay na tulad nito. Papunta na sila sa sasakyan at biglang may babaeng bumangga sa sasakyan nila. Lahat sila ay natakot at nagkasala ng may takot, sinabing may nabangga sila at inihinto ni Muyi ang sasakyan. Natatakot silang nagtatanong kung bakit siya lumabas ng wala sa oras pagkatapos ay bumaba si Sean sa kotse at mabilis na tinanong ang batang babae kung ayos lang siya at kung bakit siya tumakbo sa kotse. At ang batang babae ay nahulog doon sa lupa. Samantala, lahat sila ay bumaba sa kanilang sasakyan upang makita ang dalaga. Mabilis na hinawakan ng babae ang binti at nagsimulang umiyak. Magaling siya, ngunit ang kanyang ama ay namamatay. Mangyaring tulungan siyang lumapit si Yan Yu kay Sean, na nagsasabing wala silang oras na sayangin, at kailangan na nilang magpatuloy. Malungkot si Sean at hinawakan ng babaeng nakaupo ang kamay ni Sean at tumingin kay Yan Yu. Hinihiling na hindi niya iiwan ang kanyang kapatid. Siya, mangyaring iligtas ang kanyang ama. Samantala, lumapit si King Zhu sa kanila, nagtatanong kung naaawa siya sa kanya at hindi niya siya matutulungan. At ang doktor na si Mayo Chom ay nakaupo sa likod niya at idinagdag ang kanyang punto, na sinasabing siya ay gumaling at mabilis siyang mapagaling. Tapos tumingin si Miwa kay Yan at sinabing siya ang nakabangga sa kanya. Kasalanan nila yan, pumayag ka, sabi okay, pero saglit lang. Tumingin sa babae at sa tingin ng isa pang grupo ng mga Hangul ay nakuha ang pain. Pagkatapos nito, inihinto nila ang kanilang sasakyan at sumama sa dalaga. Dinala sila ng batang babae sa kanilang nayon sa pagdaan nila sa punong rosas, at pagkatapos ay itinuro ng batang babae at lumipat patungo sa puno, sinabi sa kanila na ang kanyang tahanan ay nasa burol na ito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanilang lahat sa pagsama sa kanya habang sila ay patungo sa bundok. Isang lalaki ang nakatayo sa likuran nila at nakatingin sa kanila at ngumisi. Ang pag-iisip ng kasinungalingan ay nagiging higit na may kakayahan. Kakailanganin niyang magsumbong sa bagong punong nayon at baka magkaroon pa siya ng sabaw. Gayunpaman, dumating sila malapit sa bahay ng babaeng yun. Tumatakbo ang dalaga patungo sa kanyang tahanan, sinasabi ito. Ito ang bahay niya at ang tatay niya. Nakatayo silang lahat sa labas habang lumalabas ang ubo mula sa loob. Si Yan Yu na nakatayo sa labas at lumilingon-lingon sa paligid na nagsasabing walang mga zombie ang nayon na ito, ngunit may isang bagay na hindi komportable tungkol dito. Pagkatapos nito, umuwi ang dalaga at lahat sila ay pumasok sa likuran niya. Ang ama ng batang babae, si Dodge Yu, ay nakahiga sa kama na may sakit, at siya ay mabilis na lumipat patungo sa kanyang ama. Ngunit nang makalapit siya sa kanyang ama, huminto siya at inilahad ang kanyang kamay sa kanyang ama, na nagsasabing siya ay nasa bahay. Ang kanyang ama ay tumingin sa kanyang ubo, sinasabing siya ay paumanhin. Ang sakit niya. Bukod dito, lahat sila ay nakatayo malapit sa kanyang ama, pagkatapos ay ang doktor na si Mayo Chun kasama ang kanyang healing magic. Kakayahan ng ama ng dalaga, dahan-dahan daw. Siya ay may sakit at siya sa ay gagaling sa isang saglit. Habang pinapagaling niya ang ama ng batang babae, ang pasyente, nang makita niya ang liwanag malapit sa kanyang mukha. Ibigla ang liwanag na ito. Hindi sila ordinaryong tao. Pagkaraan ng 1 minuto, gumaling siya at umupo, sinabing Maya Chun. Hindi na siya umuubo. Siya ay may sakit. Mas maganda, isa na siyang doktor pagkatapos nito. Ang laki ng babaeng makitang ganito ang kanyang ama. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpasalamat sa kanila. Sinabing mabubuting tao sila at siya ay tulad ng hindi pa. Natatapos ng batang babae ang kanyang pangungusap, ipinatong ni King Zhu ang kanyang kamay sa ulo ng batang babae at ngumiti, na nagsasabing mahusay. Gumaling na ang kanyang ama kaya makakalabas na sila. Ngayon, nakatayo doon si Dr. Mayo Chun at tumingin sa pasyente, iniisip na mahirap pa rin para sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kung may katawan lang siya na katulad ni Yan Yu.
Nakatayo sa gilid, biglang nakaramdam ng pagkahilo ni Mayo Chun nang malapit na siyang mahulog, medyo pagod daw. Tara na. Hinawakan siya ni King Zuo at iniligtas siya mula sa pagkahulog habang nauuna sila. Sigaw ng ama ng babae, umupo sa kama, sabi, sandali lang, tumigil sila doon. Napalingon si Zuo at nakakagulat na nagtanong, dahil gumaling na siya, aalis sila. Habang nakatayo sila doon, ang bagong pinuno kasama ang kanyang mga tauhan ay pumutok sa pintuan ng bahay at pumasok, nagtatanong na naririnig niyang may isang bagong dating sanayon na nakita nila doon. Lahat sila ay natatakot habang ang ama ng batang babae ay nakaupo sa kanyang kama, sumisigaw, kumihiling sa bagong pinuno. Please hayaan mo na sila. Sila ay mabubuting tao at lilinlangin ang iba na dumating. Nang marinig ito, natakot si Sean at nagulat sa pag-iisip. Hindi, ito ay isang bitag. Kaya pala kakaiba ang pananalita niya. Gayunpaman, inutusan ng bagong hepe ang kanyang mga tauhan na kunin silang lahat, na sinasabing kunin ang mga babaeng ito at kunin sila.